Sa isang hindi inaasahang sulok ng isang masiglang restauran, isang batang lalaki na 10 taong gulang ang naghahanda para sa isang sandaling maaring magbago ng lahat. Hindi siya narito upang aliwin lamang. Narito siya upang gawing melodiya ang kanyang personal na laban na maaring magligtas sa buhay ng taong pinakamamahal niya. Ano ang mangyayari kapag ang isang simpleng mikropono ay nagiging tulay sa pagitan ng isang pangarap at isang masakit na katotohanan? Maghanda para sa isang pagbubunyag na lampas sa mga inaasahan at tumatama sa puso ng lahat. Isang kwento ito ng tapang at pag-asa na tiyak na magugulat at magpapaantig sa iyo ng labis. Huwag palampasin ang iba pang mga kwentong kapanapanabik tulad nito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa aming channel upang masubaybayan ang lahat ng balita at upang mapakilos ng mga salaysay na nagbibigay inspirasyon at nagbabago ng mga buhay. Ang kwento ni Bencio ay nagsisimula sa isang maliit na nayon, nakatago sa pagitan ng mga bundok at mga luntiang bukirin na tila walang katapusan. Ang mga lupaing iyon ay ang lahat ng alam niya mula pa noong siya'y bata. Si Bencio, isang batang lalaki na 15 taon, ay namumuhay kasama ang kanyang lola, si Donna Sofia, sa isang simpleng bahay na may mga peder na gawa sa nakalantad na ladrilyo at isang bubong na may mga luma at nagahapong tile. Maaring modest ang kanilang bahay, ngunit para sa kanila, ito ay isang tahanang puno ng pagmamahal. Si Donna Sofia, isang ginang na may mga puting buhok na kasing puti ng niyebi, ang haligi ng buhay ni Bencio. Mula nang mawalan siya ng mga magulang sa isang aksidente noong siya'y napakabata pa, siya ang nag-alaga sa kanya ng buong pagmamahal at dedikasyon na tanging isang lola lamang ang makapagbibigay. Hindi ito madaling gawin, ngunit si Donna Sofia ay gumagawa ng imposible upang matiyak na si Bencio ay may tahimik na buhay, kahit na sa kabila ng mga pinagdaraanan nilang kahirapan sa pananalapi. Siya ay nagtatrabaho ng mabuti, nagbibenta ng mga prutas at gulay na kanyang inaani mula sa maliit na bakuran sa likod ng bahay. Bawat sentimo na kanyang kinikita ay sinusukat, ngunit laging may sapat para sa isang sariwang tinapay sa mesa at mainit na sopas sa gabi. Si Bencio, sa kabila ng kanyang murang edad, ay isang batang masusing nakikinig. Alam niyang ang kanyang lola ay nag-aalay ng mga pang-araw-araw na sakripisyo upang alagaan siya, kaya't sinisikap niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Sa mga huling bahagi ng hapon, sinasamahan niya ito sa pamilihan ng bayan upang ibenta ang kanilang mga produkto. Doon, siya ay tumatakbo mula sa isang bahagi patungo sa isa pa, tumutulong sa pagdadala ng mabibigat na bag o nag-ayos ng mga prutas sa kahoy na mesa. Ngunit, ang pinakanaakit sa kanya ay ang paraan kung paano si Donna Sofia, kahit pagod, ay laging nakakahanap ng paraan upang ngumiti at magpasaya sa iba. Ang ugnayan sa pagitan nila ay napakalakas na sapat na ang isang sulyap lamang upang malaman nila ang iniisip ng isa't isa. Gustong-gusto ni Bencio ang mga kwentong ikinukwento ni Donna Sofia tungkol sa kanyang kabataan, tungkol sa kung paano siya sumasayaw sa mga sayawan sa nayon o kumakanta sa mga pagdiriwang sa simbahan. Mga mahika iyon, puno ng tawanan at awit. At sa pakikinig sa mga kantang iyon, natutunan ni Bencio, kahit bata pa, na kumanta. Sa hindi niya namamalayan, namana niya mula sa kanyang lola ang pagnanasa sa musika, na naging kanyang kanlungan sa mga pinakamahirap na oras. Sa kabila ng kasimplehan ng buhay sa nayon, masaya si Bencio. Hindi siya nangangailangan ng marami upang makaramdam ng kumpleto. Sapat na ang kasama ang kanyang lola, ang sariwang simoy ng hangin mula sa mga bundok, at ang tunog ng mga manok na nagkakandara pa sa bakuran sa umaga. Ngunit sa kaibuturan, alam ni Bencio na ang kanyang lola ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Ang mga taon ay nagpapabigat sa kanya, at ang ubo na minsang nagpapatigil sa kanya sa kalagitnaan ng pamilihan, ay isang paalala na ang panahon ay hindi humihinto para sa sinuman. Gayunpaman, si Donna Sofia ay hindi kailanman nagpapakita ng kanyang mga sakit o alalahanin sa kanyang apo. Para sa kanya, ang proteksyon kay Bencio ang pinakamahalaga. Pero, tulad ng anumang mapanlikhang bata, napapansin ito ni Bencio. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang lola, at nararamdaman sa kanyang dibdib na may mali. Sa kabila ng lahat, kumakapit siya sa pag-asa na ang lahat ay magiging maayos, dahil lagi silang magkasama. Wala si Bencio masyadong mga kaibigan, ngunit hindi ito naging problema.
Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglalaro sa mga bukirin, tumatakbo sa mga puno, at sa gabi ay bumabalik sa yakap ni Donna Sofia, kung saan siya ay ligtas. Sa maliit na nayon na iyon, kahit na mahirap ang buhay, palaging naniwala si Bencio na habang sila ay magkasama, wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit hindi niya alam na isang mas malaking hamon ang nakatakdang dumating sa kanilang mga buhay, isang hamon na susubok sa pag-ibig at tapang ng batang ito at ng kanyang lola. Ang kasimplihan ng tahimik na buhay ni Bencio at Donna Sofia ay ang pundasyon ng kanilang lakas. Kahit nakakaunti ang kanilang ari-arian, mayroon silang isang bagay na hinahanap ng marami. Isang walang kondisyong pag-ibig na magpapanatili sa kanila sa kabila ng mga darating na pinakamahirap na pagsubok. Ito ay isang umaga tulad ng anumang iba pa sa nayon. Ang araw ay halos hindi pa sumisikat, at ang sariwang simoy ng bundok ay patuloy na nagpapagalaw sa mga dahon ng mga puno. Si Donna Sofia, sa kabila ng kanyang advanced na edad, ay bumangon ng maaga, gaya ng lagi niyang ginagawa. Si Benicio ay nakahiga pa, nakabalot sa kanyang kumot, nang marinig niya ang ubo enge kanyang lola na umabot sa buong bahay. Sa megea nakaraang puyan, ang ubo ay naging mas madalas, mas malakas, ngunit palaging nagpipilit si Donna Sofia na siya ay mayos, na ito ay pagod lamang. Gayunpaman, sa araw na iyon, ang ubo ay tila iba, mas mabigat, mas masakit. Si Bencio, nag-alala, ay tumakbo sa kusina at natagpuan si Donna Sofia na nakaupo. Hawak ang kanyang dibdib gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga mata, na laging kumikislap ng enerhiya, ay may malungkot at pagod na hitsura. Si Bencio, sa kabila ng kanyang murang edad, ay naintindihan na may mali, isang bagay na mas seryoso kaysa sa iniiwasan ng kanyang lola. Eos kaling ba, Lola? Tanong niya, na puno ng pag-aalala, habang dahan-dahan siyang lumapit. Sinubukan ni Donna Sofia ng gumatay. Gaya ang lagi niyang ginagawa, ngunit ang jiti ay naging grimacing sakit. Alam niyang hindi na niya maitatago pa. Sa araw na iyon, pagkatapos ng matinding pagpipilit ni Bencio, nagpunta sila sa maliit na klinika ng nayon. Ang doktor, isang lalaki na may seryosong mukha at matitibay na kamay, ay maingat na sinuri si Donna Sofia, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagbago habang siya ay nagsasagawa ng mga pagsusuri. Ilang oras ang lumipas, ang diagnosis ay dumating na parang isang suntok. Si Donna Sofia ay gravely na may sakit. Ipinaliwanag ng doktor na siya ay may problema sa puso at nang walang agarang operasyon, ang kanyang sansa na mabuhay ay napakababa. Ang balita ay parang isang bato na bumagsak sa dibdib ni Bencio. Nakatayo siya doon, nakaupo sa upuan ng klinika, hawak ang kanyang maliliit na kamay sa kanyang kandungan, sinusubukang maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Mahal ang operasyon, sabi ng doktor, sa isang seryosong ngunit mahabaging tono. Kailangan itong gawin sa isang mas malaking lungsod. Dito sa nayon, wala tayong mga kinakailangang yaman. Tumingin si Bencio sa kanyang lola. Si GNG, Sofia, kahit mahina, ay tila kalmado, parang handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi handa si Benicio. Ang ideya na mawalan ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ay nagdudulot ng takot sa kanya. Ang kanyang isipan ay nagsimulan umikot, naghahanap ng solusyon, anumang bagay na maaari niyang gawin upang makatulong. Alam niyang wala silang pera para sa operasyon. Ang leha na mayroon siwo ay ang malit na bahay na iyon, ang bakuran na may MGA tanim, at ang counting kita na kanilang nakukuha sa palengke. Sa kanilang paglalakad pa uwi, mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Ang hangin na dati magaan at nakakaaliw ay ngayon nagdadala ng pakiramdam ng kawalang pag-asa. Naglalakad si Bencio sa tabi ng kanyang lola, hawak ang kanyang may mga peklat na kamay, at ang takot na mawala siya ay pumipigil sa kanyang puso. Ngunit sa mga sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya na nagsimulang lumago, isang apoy ng determinasyon. Hindi siya papayag na ito na ang katapusan. Pagdating sa bahay, habang nagpapahinga si GNG, Sofia sa kwarto, umupo si Bencio sa luma at pangkahoy na upuan sa harap ng pinto. Mabilis ang kanyang mga isip, at isang nag-isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na hindi niya pa naranasan noon. Alam niyang, nan walang pere,
Wala siyang paraan upang bayaran ang operasyon. Ngunit alam din niyang hindi siya maaring sumuko. Dun siya nagpasya. Gagawin niya ang lahat, kahit anong bagay, upang mailigtas ang kanyang lola. Magtatrabaho siya, hihingi ng tulong, at kung kinakailangan, kakanta siya sa kali, walang importansya sa kung anong kinakailangan. Sa mga sandaling iyon, isang pangako ang isinilang sa kanyang puso. Si Benicio, na may malit at batang kaluluwa, ay nangako na hindi siya titigil hanggang hindi niya nakikita ang kanyang lola na gumagaling. Ang realidad ay malupit, ngunit ang tapang ni Benicio ay higit pa. Siya ay nasa hangganan ng pagsisimula ng isang paglalagbay ng mga sakripisyo at hamon, ngunit isang bagay yan tiyak, ang pakibig na nararamdaman niya para kay GNG, Sofia ang magiging gasolina upang siya ay magpatuloy, gaano men kahirap andan. Isang tahimik na hapon. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa mga bintana ng kanilang simpleng tahanan, nagliliwanag sa sahig na kahoy kansaan si Benicio, gamit ang kanyang malit na bolis, ay nililinis ang bawat sulok ng tinatawag nilang tahanan. Winawalis niya ang mga dahon na dinala ng hangin mula sa labas, at kasabay nito, tinatanggal ang mga alalahanin na bumabalot sa kanyang isipan. Ang kalusugan ni GNG, Sofia ay nasa kanyang puso sa bawat minuto, ngunit sa mga sandaling iyon, habang ginagawa ang kanyang araw-araw na gawain, may hindi inaasahang nangyari. Nang hindi niya namamalayan, nagsimula siyang humahuni. Isang melodiya na alam niya, isa sa mga lumang kanta na palaging inawit ang kanyang lola habang nagtatrabaho sa bakuran o kapag sila ay nakaipon ang magkasama sa balkonehe, pinapanood ang paglubok ng araw. Ito ay isang simpleng kanta, ngunit puno ng mga alaala at pagmamahal. Ang mga salita ay lumalabas mula sa kanyang bibig na para ben isang malambot na hininga, at siya ay nalulumbay sa musika, halos para ben sinusubukan niyang muling makipagugnayan sa mga masayang sandali kasama si GNG, Sofia. Hindi niya kailanman napansin, ngunit ang kanyang tinig, napakasweet at kalmado, ay umabot sa buong bahay sa isang espesyal na paraan. Ang tunog ay tila pumuno sa bawat walang laman na espasyo, parang nagdadala ang buhay sa pakasa na labis niyang kinakailangan. Sa kabilang bahagi ng dingding sa kwarto, narinig ni GNG, Sofia, na nakahiga sa kanyang kama, ang pamilyar na melodiya. Ang kanyang mga mata ay napunoing luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng dalisay na emosyon. Nanatili siyang tahimik, nakikinig ng mabuti sa tinig ni Bencio, na tila nagdadala hindi lamang ng musika kundi pati na rin ng kabutihan at kadalisayan ng kanyang puso. Unti-unti, siya ay bumangon mula sa kama, kahit naramdam ang panghihina sa kanyang katawan, at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng sala. Nang makarating siya roon, sumandal siya sa pangpang, na walang ingay, at tiningnan lamang ang kanyang apo. Siya ay viniwalisan at kumakanta sa parehong koras, hindi alam na siya ay pinapanood. Nang sa wakas ay lumingon si Bencio at nakita siya, agad siyang tumigil sa pagkanta, nagulat. Isang katahimikan ang bumaba sa bahay, ngunit ang mga mata ni GNG, Sofia ay nagniningning sa isang bagay na hindi nakita ni Bencio sa mahabang panahon, isang halo ng pagmamalaki at paghanga. Siya ay lumakad patungo sa kanya, kahit nahihirapan, ngunit may isang lambing na tanging mga lola lamang ang may kakayahan. Bencio, ikaw ay may pinagpalang tinig, sabi niya, sa isang maingay na boses, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi pa kita narinig na kumanta ng ganito noon. Parang ang Diyos ay naglagay ng isang espesyal na talento sa iyo. Si Bencio ay nanatiling nakatayo sa isang sandali, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang tinig ay isang bagay na espesyal. Para sa kanya, ang pagkanta ay isang paraan lamang upang alalahanin ang mga kanta ng kanyang lola, upang muling maranasan ang mga matatamis na alaala. Ngunit ang mga salita ni GNG, Sofia ay umuukit sa loob niya sa isang ibang paraan. Nakita niya sa mga mata niya ang isang bagay na hindi niya nakita sa mahabang panahon, pakasa. Ang sandaling iyon ay nagtanim ng buto sa kanyang isipan. Kung ang kanyang lola,
ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ay naniniwala na siya ay may espesyal na talento. Marahil ay tama siya. Marahil, sa isang paraan, maaari niyang gamitin ang talento ito upang makatulong. At sa gayon, isang ideya ang nabuo sa kanyang puso. Paano kung maaari niyang gamitin ang kanyang tinig upang kumita ng pera? Marahil, sa isang pagkakataon, maaari niyang ipunin ang sapat na halaga upang bayaran ang operasyon ni GNG, Sofia. Hindi alam ni Benicio Campano niya ito gagawin, ngunit samgaya sandaling iyon, naramdaman niya ang isang spark enge pakasa na umusbong sa loob niya. Hindi ito magiging madali, ngunit handa siyang subukan. Ang tinig na palagi niyang ginagamit sa loob ng bahay, para sa kanyang sarili at para sa kanyang lola, ngayon ay maaring maging kanyang pinakamalakas na sandata sa laban para sa buhay ni GNG, Sofia. Sa isang magaan na engiti, tuminjin si Benicio sa kaniyang lola, na nagbalik enge tinjin na may parehong lakas at pagmamahal na palaging naroroon. Gagawa ako enge paran, lola sabi niya, determinado. Nenze ko ako. At sa gayon, ang batang hindi pa kailanman kumanta sa harap ng tao, ay nagsimulang mag-isip ng isang ibang hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang kanyang boses ay hindi lamang makakapagbigay ng emosyon, kundi maaari ring makapagligtas. Si Benicio ay determinado. Matapos magpasya na gamitin ang kanyang boses upang tulungan ang kanyang lola, alam niyang kailangan niyang makakuha ng pagkakataon. Gayunpaman, ang pamumuhay sa isang maliit na bayan ay nangangahulugang limitado ang mga opsyon, at kailangan niyang makahanap ng paraan upang makapag-perform sa isang mas malaking madla. Nang narinig niya ang tungkol sa restaurant sa bayan, ito ang kanyang pagkakataon. Ang restaurant, na tinatawag na Sabor da Montaña, ay isang tanyag na lugar sa mga residente ng bayan at mga bisita na dumadaan sa rehiyon. Kilala ito sa masasarap na pagkain at komportableng kapaligiran, at nag-alok din ng live na entertainment, kasama ang mga lokal na musikero at mga artista na nagpi-perform para sa mga customer sa mga abalang gabi. Alam ni Bencio na ito na ang kanyang pagkakataon. Sa isang umagang maulap, na ang puso ay mabilis ang tibok at ang paghinga ay madalas, nagpasya si Bencio na pumunta sa restaurant. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang damit, isang flannel na kamiseta, at pantalon na maingat na pinutol ni Donna Sofia. May dala siyang maliit na papel na supot sa ilalim ng kanyang braso. Naglalakad siya ng matatag ngunit may kaba sa kanyang mga hakbang sa kalye ng bayan. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat. Ngunit ang kanyang determinasyon ang nagtulak sa kanya pasulong. Pagdating sa Sabor da Montaña, pinagmamasdan ni Bencio ang lugar mula sa labas. Ang mga bintana ay maulap, dahil sa init at sa masarap na amoy na bumabalot sa hangin. Sa loob, ang restaurant ay puno ng sigla, may mga mesa na puno ng tao at masayang usapan. Huminga siya ng malalim at, gamit ang tapang na natagpuan niya sa kaibuturan ng kanyang puso, pumasok siya sa loob. Mayroong maliit na entablado ang restaurant kung saan nagpi-perform ang mga artista. May ilang tao na nakaupo sa paligid ng mga mesa, naghihintay sa susunod na atraksyon ng gabi. Ang may-ari ng restaurant, si Ginoong Raul, ay isang matipunong tao na may mainit na ngiti at likas na kabaitan. Siya ay nasa likod ng counter, nakikipag-usap sa ilang mga customer at nag-organisa ng kanyang tauhan. Lumalapit si Bencio, ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Nagpursige siyang huwag magmukhang mahiya, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya, "Magandang araw po, Ginoong Raul. Ako po si Bencio, at nais kong humingi ng pagkakataon na kumanta dito sa restaurant. Ang aking lola ay may sakit, at kailangan ko ng pera para sa kanyang operasyon. Alam kong bata pa ako, ngunit nangangako akong ibibigay ang aking makakaya." Tumingin si Ginoong Raul sa batang lalaki, napansin ang liwanag ng determinasyon at ang seryosong tingin sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang sinseridad sa boses ni Bencio, at nakita kung gaano siya kahanda na ipaglaban ang isang taong mahalaga sa kanya. Ang restaurant ay palaging pinahahalagahan ang mga todo ang kwento at mga tauname tapong. At ang kwento ay Benicio ay umantigas sa kanyang puso. Tingnan mo, Bencio, sabi ni Ginoong Raul, sa isang banayad ngunit matatag na tono. Hindi ko karaniwang ginagawa ito, ngunit ang kwento mo ay talagang nakakabagbag damdamin.
Kung talagang naniniwala ka sa iyong ginagawa, bibigyan kita ng pagkakataon. Maaari kitang ilagay upang mag-perform sa gabing ito, kung handa ka. Naniningning en MGA mata ni Benicio sa pazazalama. Hindi siya makapaniwala na nakakuha siya ng ganitong pagkakataon. Taos puso siyang nagpasalamat at tumakbo pauwi upang maghanda. Ang kanyang isipan ay puno ng mga awitin, mga alaala ng kanyang lola, at ang pagnanais na magbigay ng kanyang pinakamahusay. Dumating ang gabi at ang Sabor da Montanha ay mas masigla kaysa sa inaasahan ni Bencio. Puno ng tao ang mga mesa, at ang kapaligiran ay mainit dahil sa malambot na ilaw at masiglang musika. Nakaramdam si Bencio ng panginginig sa kanyang tiyan habang umaakyat siya sa entablado. Tila mabigat ang mikropono sa kanyang mga kamay. Ang restauran ay puno ng inaasahan. Sabik na makita ang bagong atraksyon. Nangi pa kilala ni Ginong Raoul si Benicio, isang along NG Bulangan en Jumabo sa silid. Maraming customer ang nagulat na makita ang isang batang sobrang bata na umaakyat sa entablado. Tumayo si Benicio sa gitna, huminga medyo malalim, at tuminjin sa madla. Naisip niya si Donna Sofia, kung paano siya nagtitiwala sa kanya, at kung gaano niya gustong makagawa ng pagbabago. Nagsimula ang musika. Nagsimula si Bencio na kumanta ng awit na palaging inawit ng kanyang lola. Ang parehong melodya na nagbigay ng pag-asa sa kanilang tahanan. Ang boses ni Bencio, na sa simula ay mahiyain, ay lumago sa tiwala at linaw. Ang bat nota ay puno enge tunay na emosyon at isang pakiramdam enge panggangailangan na humahaplos sa MGA puso enge madla. Nagkaroon ng tahimik na katahimikan sa restauran. Lahat ay nahulog sa pagbighani sa tapat na pagganap ng batang lalaki. Habang ang huling nota ay umuusbong sa silid, isang tahimik na paggalang ang umabot sa kapaligiran, sinundan ng alon ng palakpakan at mga sigaw. Ang madla ay psilon halatang knaantik, et si Ginoong Raoul, na may luha sa kaniyang mga mata, ay psilon lumapit sa entablado upang batin si Benicio. Alam niyang ang pagganap na iyon ay hindi lamang isang pagpapakita ng talento, kundi isang pagbibigay din ng pagmamahal at tapang. Sa matagampay na gabi, ang Sabor da Montanha ay hindi lamang nakakuha ng bagong talento sa kanilang listahan ng MGA artiste, kundi nakatulong bin kay Benicio na simulan ang kanyang paglalakbay para iligtas ang kanyang lola. Ang kita ng gabi ay makabuluhan, at alam ni Bencio na marami pang dapat gawin. Ngunit ang sandaling iyon sa restauran ay isang senyales na siya ay nasa tamang landas. Si Benicio ay psilon bumaba mula sa entablado na may magaan at puno enge pakasa na puso, handa na harapin ang mga susunod na hamon na may katiyakan na, sa tapangket counting tulong, makakagawa siya enge pagkakaiba. At sa ganitong paraan, ang kwento ng isang batang may matamis na tinig at malaking puso ay nagpatuloy, pinapagana ng pag-asa at pag-ibig na dala niya para sa kanyang lola. Dumating na ang gabi ang debut ni Bencio, at ang Sabor da Montanha ay puno ang masiglang enerhiya. Ang restauran ay mas matao kaysa kailanman, na may mga kliyenteng masiglang nag-usap at mga waiter na mabilis na kumikilo sa pagitan ng mga mesa, nagdadala ng mga pagkain at inumin. Ang mga ilaw ay malambot, lumilikha ng isang nakakaingganyong atmosfera, at ang musika sa paligid ay tila isang sinfonya ng inaasahan. Nasa likod enge entablado si Benicio, ramdam ang bigat enge sandali sa kaniyang malilit na balikat. Ang entablado ay naliwang na isang sina na liwang na tila nakrochek na isang mahiwang oza sa lugar. Siya ay kinakabahan habang inaayos ang kanyang suot. Isang puting kamiseta at madilim na pantalon na tinulungan ng kanyang lola na piliin. Ang kanyang isipan ay puno ng mga pag-isip. Kung hindi maganda ang kanyang pagtatanghal, paano niya haharapin ang pagkabigo? Akong hindi makapanod ang kanyang lola? Ang responsibilidad ay tila isang napakalaking pasanin. Si Ginoong Raoul ay nasa entablado, nakikipag-usap sa publiko at naghahanda sa kanila para sa susunod na atraksyon. Narinig ni Bencio ang kanyang tinig sa likod ng kurtina na naghihiwalay sa backstage mula sa iba pang bahagi ng restauran. Ang bawat salita na sinabi ni Ginoong Raoul ay tila nagpapabigat sa presyon sa kanyang dibdib. Ang mga tao sa audience ay sabik, naghihintay upang makita ang batang mang-awit na nagdulot ng labis na ingay sa bayan. Sa wakas, dumating na ang sandali.
Si Ginoong Raul ay humarap sa mikropono at gumawa ng maikling pagpapakilala kay Bencio. Binanggit ang kanyang nakakabagbag damdaming kwento at ang dahilan kung bakit siya narito. Ang mga salita ni Ginoong Raul, kahit puno ng suporta, ay nagdagdag din sa pakiramdam ng inaasahan sa hangin. Ang atensyon ng publiko ay nakatuon sa maliit na batang malapit nang umakyat sa entablado. Na may malakas na kibok naga puso, si Benicio ay humagbang pasulong. Ang bawat hagbang ay tila bumabagal, ngunit huminga siya enge malalim at sinubukan na magpokus. Ang entablado ay nasa harap niya, at naramdaman niya ang mga tingin ng bawat tao sa restauran. Nakita niya ang mga mukhang mausisa, nakangiting nagbibigay ng lakas ng loob, at sa ilang mga pagkakataon, mga ekspresyon ng pagdududa. Ngunit mayroong isa pang bagay, isang panloob na lakas, isang tinig sa kanyang isipan na nagsasabing huwag sumuko. Nang dumating si Bencio sa mikropono, tila ang buong restauran ay pumasok sa isang mapaggalang katahimikan. Ang mabulong-bulong na pag-usap ay humito, at kahit ang tung na makubito sa mesa ay tila humina. Ang katahimikan ay napakalalim na narinig ni Benicio ang tibok enge kanyang serelin puso. Ang tunog ng kanyang paghinga ay halos nakakabingi kumpara sa katahimikan sa kanyang paligid. Itinaas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahang hinahawakan ang mikropono na may bahagyang ng ginginik na daliri. Eng malamig na metal ay nagdulot enge panginginik sa kanyang mga daliri, engunit agad siyang nakabawi. Tumingin siya sa publiko. Sinisikap na makahanap ng kaaliwan sa mga nakangiting mga mata na nakita niya. Ang tingin ni Ginoong Raul ay nakatutok sa kanya. Isang senyales ng tahimik na suporta na tila nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Isinara ni Bencio ang kanyang mga mata sa isang maikling sandali, at naisip si Donna Sofia. Naimagine niya ay tiyo na nakangiti sa kana, puno enge pagmamalaki, kahit na hindi siya nandoon upang makita siya. Ang imaheng ito ay nagbigay sa kaniya ng lakas. Alam niyang sa pakawit, hindi lamang siya nagtanghal para sa isang publiko. Ginagawa niya ito para sa kanya, para sa kanyang lola na palaging naniwala sa kanya at walang kondisyon na sumusuporta sa kanya. Pinagsanaya ang kanyang mga mata at huminga ang malalim. Nagsimulang tumugtog ang musika, at ang gaunang nota ay pumuno sa espasyo. Itinaas ni Bencio ang kanyang ulo at nagsimulang kumanta. Sa simula, ang kanyang boses ay medyo nakalinlangan, engunit agad niyang natagapawan ang ritmo, at bawat salita ay binigkas na may sinseridad na umabot sa puso enge lahat. Ang musika, na nagsimula sa isang kapansin-pansing nerbiyos, ay engayon umagos na may banayat at nakakakit na kagandahan. Ang publiko ay nasa tahimik na katahimikan, nakikinig sa bawat nota na may buong atensyon. Ang ilan ay unti-unting nagbubura ng mga luha, na antig sa damdamin at sa kadalisayan ng pagtatanghal. Si Benicio ay umawit neje buong puso, ang kanyang boses ay umakyat at bumababa sa isang melodiya na tila nagsasalaysay neje kwento neje pag-asa at pag-ibig. Ang sandali ay tila tumatagal magpakailanman, ngunit mabilis din itong lumipas. Nang umabot si Bencio sa dulo ng kanta, ang huling nota ay lumutang sa hangin tulad ng isang buntong hininga ng pag-asa. Nakatayo siya roon, na may mga mata na nakapikit, nararamdaman ang emosyon at kasiyahan ng pagbibigay ng kanyang makakaya. Otbogu siya makapagbukos enge MGO moto, ang restauran ay sumabog sa palakpakan at MGO sigov enge pagonga. Ang mga palakpak ay umuukit sa mga dingding, at ramdam ni Bencio ang init ng suporta at pasasalamat mula sa publiko. Nang sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga ngiti at mga ekspresyon ng pagkamangha sa lahat ng sulok ng silid. Si Ginoong Raul ay nakatayo sa tabi ng entablado, may malawak na ngiti at kumikislap na pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang sandaling iyon ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ni Bencio. Ang tapang na ipinaka niya at ang kagandahan na kaniyang patatang ay hindi lamang umantik sa puso na mataw, kundi nagbigay din na sulit na pag-asa at posibilidad. Nalampasan niya ang kanyang mga pagdududa at takot, at ngayon, ang tunog ng palakpakan ay tila nagkukumpirma na ang kanyang kloule, saan man siya naroroon, ay nakangiti na puno ng pagmamalaki.
Ang maliit na batang may nagniningning na mga mata ay natagpuan ang kanyang tinig at ginamit ito upang gumawa ng makabuluhang pagbabago na ipinapakita sa lahat na kahit sa pinakamasalimuot na mga sitwasyon, ang tapang at pagmamahal ay maaring lumikha ng mga sandali ng tunay na mahika. Ang Sabor da Montanha ay nalubog sa malalim na katahimikan ng simulan ni Bencio ang pag-awit. Ang restauran, na dati ng puno ng usapan at tawanan, ay tila pumasok sa isang estado ng suspensyon. Ang bawat customer, mula sa mga batang mag-asawa hanggang sa mga grupo ng mga kaibigan, at kahit mga bisita mula sa ibang bayan, ay ganap na nakatuon sa maliit na batang nasa harap. Ang unang akord ng musika ay pumuno sa espasyo, na may nakakagulat na lambing. Ang tinig ni Bencio, na sa simula ay nahihiya, ay unti-unting humuhusay na may hindi inaasahang kalinawan. Habang umuusad ang kanta, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang tinig ng bata ay hindi narinig na parang isang bata, kundi parang isang bihasang mang-awit na may lalim, puno ng damdaming tila umaabot sa kanyang edad. Ang tunog ay dalisay at mayaman, at ang lalim ng emosyon sa mga nota ay damang-dama. Para bang bawat salita ay maingat na hinubog upang ipahayag ang isang matandang kalungkutan, isang malalim na pag-asa, at isang tunay na pagmamahal. Ang musika, na orihinal na tila isang simpleng melodiya, ay ngayoy nagiging isang obra maestra, isang patutuo ng koneksyon sa pagitan ni Bencio at ng kanyang lola, si Donna Sofia. Ang MGA customer SA restaurant ay hindi makapaniwala. Ang ilan ay dahan-dahang umiikot ang kanilang mga ulo, sinusubukang maunawaan ang pinagmulan ng napakalakas na tinig. Ang nagsimula bilang isang bulong-bulungan ng sorpresa, ay mabilis na naging bulong-bulungan ng paghanga. Sa bawat talutod, ang mga titig ay naging mas malalim at ang mga ekspresyon ng pagkabigla ay nagiging mas kapansin-pansin. Mayroong isang bagay na mahika sa paraan kung paano pinuno ng tinig ni Bencio ang bawat sulok ng restauran. Siya ay umaawit na may isang pagnanasa at intensity na tila tumatama ng diretso sa mga kaluluwa ng mga nakikinig. Para sa marami, para bang ang kanta ay nakikipag-usap ng diretso sa kanilang mga puso, ginising ang mga alaala at emosyon na matagal nang natutulog. Nagsimulang amigos ang MGA luha sa MGA mata ng ilang tawa sa madla. Ang ilan ay nagtatangkang dahan-dahang punasan ang mga luha gamit ang mga napkin, habang ang iba naman ay pinapayagan lamang na dumaloy ng malaya ang mga luha. Ang atmosfera sa restauran ay puno ng halo ng sorpresa at paghanga, isang kolektibong damdamin ng pagiging saksi sa isang tunay na pambihirang bagay. Sa pagitan ng mga mesa, isang grupo ng mga kaibigan ang tahimik na nakaupo. Bawat isa ay nag-absorb ng intensity ng pagtatanghal. Isang lalaki na may gray na balbas at isang mukha na tinamaan ng mga taon ng matinding trabaho, ay may mga mata na punong-puno ng luha, habang ang isang batang mag-asawa ay nagyakap, na malinaw na naapektuhan ng ganda ng tinig. Kahit ang waiter na naglilingkod sa mga mesa ay tumigil upang makinig, humanga sa hindi inaasahang lalim ng pagtatanghal. Sa entablado, si Bencio ay nakaramdam ng pagbabago sa kanyang sarili. Nagsimula siya na may naguguluhang puso at nanginginig na mga kamay, ngunit ngayon ay lubos na siya sa musika. Ang koneksyon sa kanta at sa madla ay tila nagpapalakas sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Alam niyang siya ay gumagawa ng isang mahalagang bagay, isang bagay na higit pa sa simpleng pag-awit. Para bang ang kanyang tinig ay nagiging isang sinulid na nag-ugnay sa mga puso ng mga tao sa loob, at ang kwento ng pag-ibig at pag-asa na kanyang dala. Habang ang huling nota ng kanta ay unti-unting nawawala, isang reverenteng katahimikan ang bumalot sa restauran, para bang ang eksyon ng tinig ni Bencio ay patuloy na pumupuno sa espasyo. At doon, ang reaksyon ng madla ay sumabog sa mga palakpakan, sigaw ng sigla at emosyonal na pag-iyak. Ang mga palakpak ay umuusbong sa isang frenetic na ritmo, para bang isang alon ng pasasalamat at paghanga na tila walang katapusan. Si Ginoong Raul, na nanood na may halo ng pagmamalaki at gulat, ay nakatayo sa tabi ng entablado, masigasig na pumapalakpak. Nakakita na siya ng maraming pagtatanghal sa kanyang buhay, ngunit walang makapaghahanda sa kanya sa lalim at emosyon na dinala ni Bencio sa entablado. Alam niyang ang restauran ay saksi sa isang bagay na magiging isang alaala, isang gabi na magiging tanda, at ipagdiriwang sa mga darating na taon. Si Bencio, na nasa entablado pa rin,
ay tumingin sa madla na may isang mahinhing ngiti, at ang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan ng pagkakaroon ng kakayahang makuha ang puso ng napakaraming tao. Natagpuan niya ang kanyang tinig at ginamit ito upang lumikha ng isang sandali ng purong ganda at damdamin. Ang hindi inaasahang sorpresa ng gabing iyon ay hindi lamang ang lalim ng kanyang pagtatanghal, kundi pati na rin ang katotohanan na, sa isang simpleng gabi sa isang restauran, nagawa niyang pag-isahin ang mga puso at kaluluwa gamit ang kapangyarihan ng musika. Habang nagpapatuloy ang mga palakpak, naramdaman ni Bencio ang init sa kanyang dibdib, isang tiyak na kaalaman na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at na, sa tapang at dedikasyon, makakamit niya ang anumang layunin, gaano man ito kahirap. At sa gayon, sa gitna ng restauran na nagniningning sa mahika ng kanyang tinig, alam ni Bencio na siya ay nakagawa ng isang mahalagang hakbang upang baguhin hindi lamang ang kanyang sariling buhay, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang mahal na lola. Ang damdaming pumuno sa restauran sa gabing iyon ay isang bagay na talagang hindi malilimutan. Habang si Bencio ay bumababa mula sa entablado, ang enerhiya sa hangin ay tila umaalon sa halo ng paghanga at pagkawawa. Ang mga tao ay malinaw na naantig, at ang atmosfera ay puno ng damdaming madama. Habang ang huling akord ng kanta ay unti-unting naglalaho, ang madla ay nagsimulang gumalaw, ngunit hindi basta-basta. Sa halip na simpleng tumayo at umalis, ang mga customer ay naglalakad patungo sa entablado na may malinaw na layunin. Ang ilang tao ay may mga luha sa kanilang mga mata, ang iba naman ay may mga ngiti ng purong pagkabighani, ngunit lahat sila ay may isang karaniwang layunin, suportahan si Bencio at ang layunin ng kanyang lola. Isang lalaki sa kalagitnaan ng kanyang buhay, na nakasuot ng medyo luma na suit at may hitsurang puno ng determinasyon, ang unang umakyat sa entablado. Hindi lamang siya pumalakpak ng buong sigla, kundi naglabas din siya ng isang malaking halaga mula sa kanyang bulsa, at ibinigay ito kay Bencio, na may ngiting banayad. Ito ay para sa iyong lola, sabi niya, ang boses ay nababalot ng emosyon. Si Benicio, naengmgea mata ay nagniningning pearin, ay nagpoasalamat sa pamamagitan enge pagtango, ramdam eng buhol sa kaniyang klalamunan. Ang kilos ng pagkakaisa ay mabilis na kumalat na parang apoy. Palaki eng bilang mgea tao na lumalapit, engiba ay nagbigay enge pera ng direkta kay Benicio, habang kengiba naman ay naglagay nito sa improviset na donation box sa tabi enge entablado. Mayroon pang grupo ng mga kabataan na, inspiradong inspirasyon mula sa kwento ni Bencio, ay nag-organisa ng maliit na fundraising sa kanilang sarili at nagdala ng makabuluhang halaga upang makatulong. Samantala, ang balita tungkol sa hindi pangkaraniwang pagtatanghal ni Bencio ay nagsimulang kumalat sa social media. Ang mga tao ay nagsimulang magbahagi ng mga video ng kanyang pagtatanghal, mga larawan, at ang kwento ng batang henyo na kumakanta para iligtas ang kanyang lola. Ang mga post at video ay naging viral halos kaagad. Sa loob ng ilang oras, ang isang simpleng gabi sa isang restaurant ay naging kwento ng inspirasyon at pag-asa para sa libu-libong tao. Ang mga komento sa social media ay puno ng suporta at sigla. Hindi ko kailanman nakita ang isang bagay na kasing kapanapanabik. Sumulat ang isang gumagamit. Tvaitiv gyuwa onetya gayute wedjoit minusedjoit titlo lodzodwa ubjojil. Aptiud lžeptoičgau ožda uboededauta minus ibedezl, godeži tla batot. Tjašot itiviud ep koditi guayuo dwaortit, ti lođivžiud ibđit ožda odit go warsgu, tu băjite ditret tloroavuju dozovlšu, got gotabisi ečevčitlep got adzuhierzuetit, wot dabda bapja ibduv banetedidja tebžid. Habang lumipas ang mga araw, ang kasikatan ni Bencio ay mabilis na lumago. Eng restaurant? Nadati isang malitet payak na lugar, engayon pinupuntahan mga tao mula sa ibate ibang dako. An mga reservation ay lumalampas, ate an mga mesa ay puno sabik na paghihintay para sa susunod na pagtatanghal batang mangkavit. Sa bawat gabi, ang restaurant ay puno, at ang pila para makakuha upuan ay mahaba. Mga tao nagmula sa mga kalapit na bayanet kahit mula sa malalayong estado para lamang marinig mahiwagang boses ni Benicio. Ang pagbabago restaurant ay kapansin-pansin din. Ang mga dingting,
na dati ay may simpleng dekorasyon, ay pinapalamutian nege mga larawan ni Benjo at mga pahayagang nagulat nege kanyang kwento. Ang mamesa ay nilagang nje mabagong mantel, at ang palit ay puno nje isang masilang enhiriya, halot kurinte, sa bawat gabi. Si Benicio, na engayon ay harap-harap na nakikipagtagpo sa isang lumalaking madla, ay kumakanta na may halo enge kaligayahan at kababaang klop. Ang bawat pagtatanghal ay nagiging isang espesyal na kaganapan, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil din sa layunin na kanyang sinusuportahan. Sa bawat gabi, hindi lamang siya nag-perform, siya din ay bumubuo nje isang komunidad nje suporta sa palit niya at nje kaniyang lola. Ang epekto enge mga donasyon ay kapansin-pansin. Ang perang nakalap ay higit pa sa sapat upang masakop ang mga gastos ng operasyon ni Donna Sofia, at ang balita ng matagumpay na paggamot niya ay nagdala ng higit pang suporta at pagtanggap kay Bencio. Siya ay namumuhay ng isang totoong emosyonal na roller coaster, ngunit ang bawat sandali ay sulit, dahil alam niyang siya ay gumagawa ng isang mahalagang bagay, hindi lamang para sa kanyang lola, kundi para sa lahat ng mga taong kasangkot sa kanyang paglalakbay. Ang kwento ni Bencio at Donna Sofia ay hindi lamang nagbago sa kanilang buhay, kundi nagbigay inspirasyon din sa marami. Ito ay isang makapangyarihang paalala na ang kabaitan at pagkabukas palad ay maaring umusbong sa pinaka-hindi inaasahang lugar at na, minsan, ang isang solong boses ay makakagawa ng malaking pagkakaiba sa mundo. Asa gayong, ang maliit na bayan kung saan matatapon ang Saboya Montanha ay naging simbolo ng pag-asa, pagkakisa, at lakas ng isang batang lalaki na, sa pamagitan ng kaniyang bus at puso, ay nataguma na mantik ang buhay ng mazaming tao. Ang kwento ni Benicio at Donna Sofia ay umabot sa isang grurok neje pag-asa at muling pagbabalik sa pagtatapos neje operasyon. Sa perang nakalap ng napakabukas at hindi inaasahan, nagawa ni Benicio na bayaran sa wakas ang paggamot na labis na kailangan enge kaniyang lola. Ang operasyon, na tila isang malayong pangarap at halos imposibleng makamit, ay matagumpay na naisagawa, at ang paggaling ni Donna Sofia ay nagsimula ng maayos. O araw ng operasyon ay isang halo ng nerbiyos at ginhawa. Si Bencio ay nainta sa waiting area enge hospital, na may pusong masiki-patisipan na puno enge tahimik na mga dasal. Siya ay napapaligiran ng grupo ng mga kaibigan at mga kliyente ng restaurant na naging tunay na taga-suporta. Lahat sila ay naroon upang magbigay enge kanilang suporta at pagikayat sa malit na bayani at sa kaniyang minamahal na lola. Nang pumasok ang doktor sa silid upang ipaalam na ang operasyon ay naging matagumpay, si Bencio ay nakaramdam ng alon ng ginhawa na halos nagpaluha sa kanya. Ang mga luha ng kagalakan ay dumaloy sa kanyang mukha, at siya ay niyakap ng mainit na yakap mula sa mga kasama niya. Si Donna Sofia ay nasa proseso neje paggaling, at ang mga doktor ay optimista tungkol sa kanyang buong paggaling. Ang mga susuno na aray punong-puno enge panggangalaga, at madalas na pagbebisita sa ospital. Si Bencio ay naglaan ng mga oras sa tabi ng kama ni Donna Sofia, nakikipag-usap sa kanya, nagkukwento, at madalas na humisinging ng mahina para sa kanya, tulad ng ginagawa niya sa bahay. Si Donna Sofia, kahit na mahina, ay nagpakita nege mapagmalaki ng ngiti at ang kanyang mga mata ay nagniningning nege bagong kliyanak. Siya ay nagpapasalamat at emosyonal sa dedikasyon at pagmamahal neje kaniyang apo, na hindi lamang nagligtas sa kaniyang buhay, kundi nagbalik din neje pag-asa at kagalakan sa kanilang mga buhay. Habang si Donna Sofia ay gumagaling, bumalik si Bencio sa restaurant upang kumanta. Ngunit ngayon, ang kanyang motibasyon ay iba na. Hindi na siya naroon upang mangalap ng pera, kundi upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at ibahagi ang kagalakan ng pagkakaroon ng kanyang lola na muli. Ang bawat pagtatanghal ay naging isang parangal sa lakas at pagmamahal na ibinigay ni Donna Sofia sa kanya sa mga nakaraang taon. Ang restaurant ay patuloy na naging isang masigla at magiliw na lugar, kung saan ang mga tao ay nagtitipon hindi lamang upang pakinggan si Bencio na kumanta, kundi upang ipagdiwang ang kapangyarihan ng pag-asa at komunidad. Sa bawat gabi, habang si Bencio ay umaakyat sa entablado, ang kanyang pagkanta ay umuusbong na may lalim at sinseridad.
Itinataguyod niya ang kanyang mga kanta kay Donna Sofia, kumakanta ng may pasyon na umaantig sa puso ng lahat ng naroroon. Ang kaniyang mga pagtatanghal ay hindi lamang mga palabas, kundi mga emosyonal na karanasan na nakugnay sa mga tao sa kagandahan ng buhay at kahalagahan ng pamilya. Ang tagumpay ni Benicio ay nagdala ng mga pagkakataon para sa kanya sa laba ng restaurant. Ang kwento ng kanyang laban at tagumpay ay sinasala sa mga lokal na trumpayagan at mga programa sa telebisyon, at siya ay nagsimulang anyayahan sa mga kaganapan at palabas sa ibang mga lungsod. Gayunpaman, hindi niya kailanman nalimutan ang talagang mahalaga, ang kanyang lola at ang pagmamahal na nag-ugnay sa kanila. Si Donna Sofia, ngayon ay ganap ng nakabawi, ay bumalik sa mga pang-araw-araw na aktibidad ng baryo, at naging isang kilala at respetadong tao sa komunidad. Siya ay nanonood ng may pagmamalaki sa bawat pagtatanghal ni Bencio, madalas na may luha ng emosyon na dumadaloy sa kanyang mukha, na alam na ang kanyang apo ay nag-transform ng isang sitwasyong desperado sa isang kwento ng tagumpay at pag-asa. Magkasama, si Bencio at Donna Sofia ay natagpuan ang isang bagong normal, na puno ng kagalakan at katuwang na tagumpay. Sila ay nag-enjoy sa mga simpleng sandali ng buhay na may bagong pagpapahalaga. Alam na sila ay nakalampas sa isang napakalaking hamon at lumabas na mas matatag at magkakasama kaysa dati. Ang paglalakbay ni Bencio ay hindi lamang nagbago sa kanilang mga buhay, kundi pati na rin nagbigay inspirasyon sa lahat ng nasa paligid nila, pinatunayan na, sa lakas ng loob, pagmamahal, at determinasyon, kahit ang pinakamalaking hadlang ay maaring malampasan. At sa gayon, ang kwento ni Bencio at Donna Sofia ay naging isang lokal na alamat, isang patotoo sa kapangyarihan ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang boses ni Bencio ay patuloy na umaawit sa mga kanta na nagdiriwang hindi lamang ng buhay, kundi ng kamanghamanghang lakas ng isang batang ginamit ang kanyang talento upang maantig ang mga puso at baguhin ang mga buhay. Sila ay namuhay na masaya, napapalibutan ng mga kaibigan, komunidad, at ang katiyakan na ang pagmamahal at dedikasyon ay maaring gumawa ng mga kababalaghan. Sa dulo ng nakakaantig na paglalakbay na ito, ang kwento ni Bencio at Donna Sofia ay nag-alok sa atin ng mahalagang mga aral tungkol sa lakas ng loob, pagmamahal, at kapangyarihan ng komunidad. Nakita natin kung paano ang isang akto ng pananampalataya at determinasyon ng isang batang lalaki ay maaring magbago sa buhay ng isang tao, at kung paano ang pagkakaisa ng isang komunidad ay maaring makagawa ng pagbabago sa mga kritikal na sandali. Ang paglalakbay ni Bencio ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano ang mga pinakamahirap na hamon ay maaring malampasan sa pag-asa at magkakasamang suporta. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na, sa mga panahon ng pagsubok, ang ating kakayahang magkaisa at ipakita ang malasakit ay maaring lumikha ng makabuluhang mga pagbabago. Ito ay nag-udyok sa ating lahat na huwag sumuko sa harap ng mga pagsubok at pahalagahan ang mga tao na mahal natin, na kinikilala ang epekto na maaari nating magkaroon sa buhay ng iba. Si Bencio ay hindi lamang nagligtas sa kanyang lola, kundi pati na rin naantig ang puso ng marami. Ipinapakita na ang tunay na kapangyarihan ay nasa walang kondisyong pagmamahal at determinasyon na gumawa ng kaibahan. Kung ikaw ay naantig sa kwento ni Bencio at Donna Sofia, mag-subscribe sa aming channel upang makasunod sa iba pang mga nakaka-inspire na kwento tulad nito. I click ang subscription button at I activate ang bell para hindi ma-miss ang anumang video. Ang iyong partisipasyon ay mahalaga para magpatuloy kaming magdala ng mga nilalaman na umaantig sa puso at nagtataas ng espiritu. Iwanan ang iyong komento sa ibaba at ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya upang ipakalat ang mensahe ng pag-asa at pagkakaisa. Magkasama, maaari tayong magpatuloy na gumawa ng kaibahan at magbigay inspirasyon sa mga positibong pagbabago sa mundo. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.